Isang mapagpalang araw po sa ating lahat and welcome po to our daily devotion. At ngayon po ipagpapatuloy po natin ating series patungkol po sa 7 ways to navigate the unknown. Ngayong araw po nakaka-anim na araw na po tayo nakaturuan. Una po natin tinapik nun, see through the eyes of faith. Pangalawa naman po, remember God's faithfulness. Pangatlo naman po, obey before you complain. Pang-apat naman po, trust God's beautiful plan. At panlima po, prepare now for the prepared place. At yan naman po, surrender control to God. So, ang sinasabi po dito is maging surrender po tayo sa ating Panginoon Diyos. Magpa-control po tayo sa ating Panginoon Diyos. Surrender na po natin lahat po ng mga bagay po na ginawa natin mga mali. Mga bagay po na hindi po dapat nakaaya-aya. At palitan po natin ito ng pananampalataya po sa ating Panginoon Diyos o magpagamit po tayo sa ating Panginoon Diyos. So, para naman po sa ating scripture, ito po yung matatagpuan sa Exodus chapter 14, verse 14. At ito po ang sabi po sa English po. The Lord will fight for you. You need only to be still. So, napakaganda po nung sabi po doon, yung ating Panginoon Diyos po is paglalaban na daw po tayo. Pero, ang kailangan lang po natin is manatili po. Yun lang po ang gusto po ng ating Panginoon Diyos. Ito po sabi sa Tagalog po, ipaglalaban kayo ng Panginoon at ang dapat lamang yung gawin ay manahimik. So, pumunta lang po tayo sa ating katuruan po. People desire control. So, tayo po bilang mga tao, ang naging desire po natin or nakatadhana po sa atin is control. Ito po yung sinasabi natin control. Ito po yung magpa-control po tayo sa ating Panginoon Diyos. Magpagamit po tayo sa ating Panginoon Diyos. Magpa-control po tayo sa Kanya. Bigay na po natin ang ating sarili sa Kanya po para magpa-control po tayo lahat po ng mga bagay na gagawin po natin. Dapat kontrolado po ng ating Panginoon Diyos. So magpagamit po tayo sa ating Diyos Ama. Huwag po nating hayaan po ang ating sarili na wala pong nag-guide po sa atin or nagko-control. Kasi kapag yung sarili po natin minsan sinusunod natin is may mga times po na hindi po inaayon sa ating Panginoon Diyos. Kaya minsan po ikakapahamak po natin yung sarili desisyon natin. Pero kapag tayo pinagtiwala po sa ating Panginoon Diyos ng buong puso, nagpa-control po tayo sa Kanya, check po tayo na may magandang kakalabasan po yan. So pangalawang katuruan po, human desire falls short of God's plan. So ito nga po sinasabi ko kanina, ang human daw po ay kailangan maging desire or nakatadhana na nakatadhana na sa plano ng ating Panginoon Diyos or nasa plano na ng ating Panginoon Diyos na i-control niya tayo. Kasi yun nga ito po yung sabi, desire, yun yung nakatadhana po sa atin. So yun nga po yung sabi ko kanina, kapag yung ating Panginoon Diyos po is siya nag-control po sa atin, lahat po yan maganda pong kakalabasan. So, ngayon pa lang po pinaplano na po ng ating Panginoon Diyos or actually is nangyayari na po ngayon sa ating future po or now in our ngayon po sa kasalukuyan po nangyayari na po siya, nagiging control na po tayo ng ating Panginoon Diyos. Is napakaganda po no, kasi kapag iisipin po natin kapag ang Satanas po nag-control sa atin is puro kasamaan lang or puro walang kagandahang madudulot nito sa atin. Pero kapag ang ating Panginoon Diyos ang siya nag-control po sa atin, ay check na magandang kakalabasan. So, pangatlong katuruan po, be still, surrender, and obey. So, kailangan lang po natin is manahimik or manatili, surrender. Pagkaloob po lahat ng mga kasalanan po natin, i-surrender po natin yung sarili po natin sa ating Panginoon Diyos. And the last one po is obey. Pag sinabi po natin obey, ito po yung pagsunod po. So, sinasabi po dito, kailangan po natin sundin po lahat po ng utos ng ating Panginoon Diyos. Obey po natin siya in all times. So, yun naman po para sa araw na ito. Maraming salamat po sa pakikinig. And see you po ulit bukas para po sa ating daily devotion. Thank you.